dito mga teacher? Taas ang kamay. Wala. Mga teacher ng Sunday School. Pag nagpa-exam tayo, alam po ba natin ang sagot sa pina-exam natin? Pero po bang teacher na nagbigay ng exam na hindi alam ang sagot? Meron po ba? Meron po kayo sumagot? Pag nagbigay po ng exam ang mga teacher natin, alam nila yung sagot, right? Pag ang Diyos nagbigay ng exam, ng test sa atin, alam din po ba ng Diyos ang sagot? Alam din yan, di ba? So kanina po, mga kapatid, kanina lang po nabago yung message. Nagkausap po kami ng isang elder natin na marahil tayong mga kapatiran na dumaranas po ng mga pagsubok. Actually, ang message po dala kanina ay from old, transition from old to new. But ito po talaga yung binigay ng God. Ang pag-uusapan natin ngayon is the greatest test of all. Lahat tayo ng mga anak ng Diyos ay hindi exempted sa mga trials. Amen po ba? Even pastors, lahat po ng mga lingkod ng Diyos. Kung babasahin po natin ang Biblia, isa po sa ating pag-uusapan, ito po si Abraham. At the age of 75, Abraham enrolled in the school of faith. Imagine niyo po, napakatanda na ni Abraham, but pumasok pa rin po siya sa isang school of faith. No? Tingnan po natin, and tayo pong lahat, no, ay hindi matanda na to face a new challenges, to fight a new battles in life, and learn new truths mula po sa mga trials sa buhay mo natin. But still, huwag mo natin kakalimutan, kapag ang Diyos nagbigay ng testing, alam niya ang sagot doon sa mga testing natin. Bago po ang lahat, naalala ko po tuloy mga kapatid, nung magpakain po ang ating Panginoong Yesus ng 5, how many po yung pinakain ni Christ? Ilang libo po yan? Meron po itong mga alagad na makasama siya. Alam po, yung iisa po yung test of time. Gutom yung mga tao. Gutom yung mga tao sa haba ng kalampag. Pwede lang po ba kung lumakad-lakad dito? Pwede po ba? Okay, sabi po kasi malikot ako, bumababa ako sa pulpit, no? Kung titignan po natin, iisa ang problem. Pero iba-iba po ang sagot ng mga alagad. Di ba? Sabi po ng ni Felipe, meron dito. Sabi niya, hindi tayo pwedeng makapili. Ilan dinaryo na lang. Ilan na lang. Meron naman isang alagad, sumagot. Meron pong dalawang bata. Meron pong isang bata. Meron may dalang tinapay at isda. Right? Kawan niyo po ba? Iisa ang test, pero iba-iba ang tugon. Sa mga mananampalataya, iba-iba po, hindi may mga test sa buhay po natin. Kaya lang, minsan, iba-iba yung tugon ng mga mananampalataya sa mga test na binibigay ng God sa atin. Right? Pero alam ni God kung ano ang tugon doon sa testing. Pero iba-iba ang mga tugon ng mga alagad. Amen po ba? Nakapanda po ba kayo ng game show? Okay, lalo mo sa hindi ko lang yung mga game show dyan. Pag tinanong, sino ang presidente ng Pilipinas? Magellan. Di ba na? Sinasagot, lapu-lapu. Di ba? Di ba may iba't ibang, kung napapanood po natin, familiar tayo sa mga game show, iisa ang sagot, iisa ang tanong, iba-iba ang sagot. Ganito sa buhay natin, right? Iba-iba ang sagot at pagtanaw ng mga Kristiyano sa mga pagsubok na dinadaanan ng tao. Ba't iisa ang sagot? Sabi ng Panginoon sa mga alagad, paupuin niyo yung mga tao. Siguro itong mga alagad, naghanap ng mga Jollibee that time, no? Wala man ang pagkain, no? I-imagine po ninyo ilang po yung kanta, kabisado ng mga bata ito. Tatlo ba, tinapay? 5 tinapay, tama ba ako? At 2 isda. Tama po ba yan? Parang mali ako, authority mo ako. Okay? So, kung titignan natin, sabi nung nga, Lord, paano mangyayari yan Ilan nga lang po itong tinapay na to, ilan yung isda, pero sabi ni Christ, paupuin niyo sila. Hello? Pinaupo ng ating Panginoon, kinuha ng Panginoong Yesus, yung pong dala ng bata, aka ng tinapay, aka ng
isda. Nung magpasalamat ang Panginoon, pinagparty-party po niya yon sa napakaraming mga tao. But still, alam niyo po mga kapatid, yung pong tugon sa problema natin, yung kagalingan sa ating mga karamdaman, hawak ng Diyos na makapangyarihan at siya pa rin ang magbibigay ng solusyon sa mga problema at karamdaman na pinagdadaan natin sa buhay. Pag-usapan po natin, ang isa pong tauhan sa Biblia, kung si Abraham, sabi ko nga po, at the age of 75, Abraham enrolled in the school of faith. Sabi po ng Bible, meron po isang nagsabi, kapag huminto daw tayo na matuto, huminto rin tayo sa paglago. At kapag di tayo lumalago, parang huminto na rin tayo ng buhay. Sa Genesis 22, natala po ang pinaka-greatest test na hinarap ni Abraham sa buong buhay. But ang main lesson doon, ito pong pananampalataya ng pagsunod ng isang tao kapag siya po'y humaharap sa pagsubok sa buhay. Kanina po sa Sunday School, meron pong tanong, kapag dumaranas ba tayo ng pagsubok, nandun pa din ba yung loyalty mo kay God? Ang ganda po ng tanong eh. Gusto ka nang sumagot kanina, lalampasan eh. So, meron po tayong apat, no? Sabi ko nga, meron pong apat na simpleng instruction para magawa natin na kapag tayo po ay tinetest, no? Mapapurihan po natin ang Panginoon. Una, expect the test from God. Hindi mo kung Kristiyano tayo, wala nang testing. Wala na pong mga trials. Sasahan na po natin na may pagsubok lagi ang Diyos sa atin. Okay? Sa School of Faith, may mga occasional tests. Di po natin masasabi kung paano natin ito dadalhin. Ang hirap daw pag may mga pagsubok, common na po ito. May mga reaction tayo, kaya lang di violent reaction. May mga common reaction po tayo, right? Pagharap po sa mga test. Tama po ba? Tama po ba? Okay? Meron pong mga reaction. Common na po yan. Kailangan po nating pag-usapan na mga kapatid. Ito pong mga test na to, may mga test sa umpisa pa lang, ay bumabagsak na. Okay? Yung iba. Meron pong family test na kailangan niyang iwanan ang mahal niya sa buhay. Ito po yung test kay Abraham. And step out by faith para pumunta po sa ibang lugar. Basahin niyo na lang po yung Genesis chapter 1, no? Ito po yung ating Genesis 22 verse 1 to 9. Okay, hindi ko na po babasahin kasi baka masyado po ako bumaba. Pero nandun po yan. At alam natin ang kasaysayan ni Abraham. Amen? Kaya hindi ko na po binasa yung Bible. Narito po yan sa Genesis 22 verse 1 to 9. Okay, so titignan po natin. Sinundan po ito after po niya na pumunta po doon sa pinapupunta po siya ng Panginoon, si Abraham. Inutusan po siya na pumunta sa isang lugar, sa Haran. Mababasa po natin in Genesis 11, sinundan po ito ng famine test. Hindi mo paminta. Famine test, yung tagutom. Okay? After po ng family test, iwan mo yung tahanan mo, iwan mo yung pamilya mo, at pumunta ka sa bayan ituturo ko sa'yo. And then, that is family test. At yung pangalawa, nagkaroon ng family test doon po sa itinurong lugar ng Diyos kay Abraham. At sinundan po ito ng pumunta po siya sa Egypt para humingi ng tulong. No? Nakapasa po si Abraham sa tinatawag na mga fellowship test. Yan, may ibang test eh. Tama po ba? Ngayon po may mga English test, merong mga test, periodical test, no? May mga nalungay, yung mga estudyante, iba't ibang test po yung naano natin. Tama po ba? Merong mahirap po ngayon, yung final test, final exam. So, ito po si Abraham ay nakapasa sa fellowship test. Nung ibinigay niya kay Lot ang first choice para mamili kung saan lupain ang gusto niya. In Genesis 13 verse 5 to 18. Nakipasa rin po ni Abraham yung pong tinatawag na fight test. Nung nagapi po niya ang mga hari. Okay? At ang fortune test, nung tinanggihan po niya ang kayamanan ng Sodoma. Nakapasa po siya doon sa mga test po na yan, sa mga exam po na yan. Ngunit, nabigo po si Abraham sa tinatawag na fatherhood test.
pumayag siya doon po sa suggestion ni Sarah na magkaanak sa pamamagitan ni Hagar. Alam niyo po yan? Alam niyo po yung kasaysayan niya? Nainip siya, sabi po ni Hagar, sabi po dito, nung sabi ni Sarah na magkaanak, sa pamamagitan ni Hagar. Okay? At nung time na kailangan, malayo si Ismael sa kanya, Abraham passes the farewell test. Iba-ibang test po yung nakikita nyo. Ano-ano po yan? Fortune test, family test, fellowship test. Kaya kung pinag-usapan natin, the greatest test of all. Yan. So kahit masakit po sa kanya, hindi po lahat ng mahirap na karanasan sa buhay ay personal test na galing sa Diyos. Alam naman po natin yan. Of course, any experience po ay maaaring test or temptation. Depende po ito kung paano natin harapin. Okay? Kadalasan po, yung pagiging disobedience ay nagtutulot ng sakit at pagkabigo. Gaya po nung si Abraham ay nagpunta sa Egypt at sa Gerar. So minsan, ang mga sakit ng kalooban ay nararanasan natin ay simpleng parte lang po ng buhay natin. As we grow older, ang mga mahal po natin sa buhay, maging mga kaibigan po natin ay maaaring mawalay sa atin o mamatay, nagbabago ang lahat sa paligid natin, pero ang kailangan po natin, yung pong adjustment. Nag-adjust po tayo sa buhay, kailangan natin mag-move on sa mga karanasang masasakit at mahihirap. The basis of our faith, how do we know God in our life? Ang basihan po ng ating pananampalataya ay kung gaano mo kilala ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Marami po mga Kristiyano, kilala lang ang Diyos. But paano? Gaano mo talaga kakilala ang Diyos natin sa pagharap sa pagsubok? Sa mga problema sa buhay po natin. The basis of our faith, kung gaano mo daw po kilala ang Diyos sa buhay natin. So, pag-aralan po natin ang mga ilang bagay na to. Sa buhay po natin, meron pong sinabi po yung isang manunulat, isa pong psychiatrist na si M. Scott, sabi po dito, life is difficult. Once we truly know that life is difficult, once we truly understand and accept it, then life is no longer difficult. Pag natuto daw po natin tanggapin ang buhay talaga, mahirap talaga, may mga pagsubok sa buhay, kapag naintindihan natin, kapag tinanggap po natin bilang mga mananampalataya, na talagang ang buhay natin sa mundo, mahirap, may mga testing, magiging madali lang daw po ang buhay. Pero ang mahirap, kapag hindi mo alam kung paano i-handle ang sitwasyon, yung mga difficulties in life, yun ang po ang problema. Yun ang po yung problema. Kapag hindi mo alam harapin ang pagsubok, yun ang problema. Amen po ba? Parang nalulungkot ninyo. Parang lahat tayo may problema. Sino dito walang problema? Taas ang kamay. Wala. Kala ko may magtataas. Kung wala kayong problema, binigyan kayo ng problema. Pangalawa po, at tandaan po natin, expect po natin, may test from God talaga. Hindi po tayo accepted. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi madali. Amen? Kaya naalala po tuloy yung kanta, di ba? Sabi doon, buhay Kristiyano ay di hallelujah na. Hindi puro praise the Lord. Hindi mga pagsubok talaga dumating sa buhay. Amen po ba doon? Pangalawa po, focus on promises, not explanations. Sa pagtunan po natin, yung mga pangako ng Diyos, hindi po sa mga paliwanag. Okay, ang pananampalataya po natin ay hindi masusubukan hanggat hindi na ibibigay ng Diyos na dalhin natin ang sa tingin, o hindi ho na ibibigay ng Diyos na dalhin natin ang sa tingin natin ay di natin kayang dalhin. Hello? May tuturin niyo po bang pagsubok? Mga kapatid, ito, tingin lang po kayo sa akin. Isa po sa buhay at karanasan ng ating mahal na obispo, yung ating yumamang mahal na obispo, Gatchalian. Sabi niya, Pastor Dan,
Kasi po, that time, lumapit ako kay Bishop, nagpa-pray, may problema ako. Ang sabi niya, Pastor, tingnan mo, iba-iba ang pagsubok ng tao. Sa tingin mo, kapag ang sakit mo ay sipon lang, nabibigatan ka ba? Nung ka lang ng Joseph, no? Jessic, sakit na ulo, lagnat, nung ka lang mo ng medical, nung ka lang ganun ka na. Pero, ang pagsubok na binibigay ng Diyos sa atin, minsan ay hindi pangkaraniwan. Pero kung pangkaraniwan lang ang mga pagsubok na nararanasan natin, hindi yan pagsubok kasi kaya natin dalhin eh. Ang pagsubok na binibigay ng Diyos minsan sa atin na hindi natin inaasahan, mahirap oo, pero dapat mong tanggapin sapagkat dito ka matututo at dito ka lalong didepende sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Tama? Tama po ba? Sabi nga po, kagaya sinabi ko kanina, hanggang hindi nabibigay ng Diyos na dalhin natin o hanggang hindi nakikita ng Diyos na kaya nating dalhin ang mga bagay na hindi natin kayang dalhin, ay hindi natin mararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon. So gawin natin ang sa tingin natin hindi natin kaya. At i-expect po natin ang sa tingin natin ay posibleng mangyari. Kahit tingnan po natin, no? Ang pangyayari na nung nakulong si Jose, si Moses po, at ang mga Israelites sa Red Sea, si David sa kuweba, si Jesus at the Calvary, isa pa rin ang makikita po natin at matututunan na nabubuhay dapat at nabubuhay tayo dapat sa pananampalataya at pananalig at doon sa pangako ng Panginoon. Hindi sa mga paliwanag. Minsan naghahanap po tayo ng tugon agad sa problema. Naghahanap tayo agad ng explanation doon sa mga bagay na dumarating sa buhay natin. How many Christians na narito kapag umarap sa pagsubok ang tanong, Lord, why me? Bakit pa ako, Lord? Ang dami naman masasamang mga tao. Bakit pa ako? Ang dami naman mga lasintero. Hindi mo natin kayang hanggahan at sukatin ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Alam niya po ang lahat. Kung bakit natin naranasan ang mga pagsubok sa buhay, alam niya din yan. Alam na din kung paano pahupain ang mga mabibigat na mga pagsubok sa buhay natin. Alam niya mo yan eh. Tatandaan ko po tuloy ito si Pedro. Nung naglalakad po siya sa tubig, sabi ni Pedro, Panginoon, papuntahin mo ako riyan. Nung nandoon na po siya, nakita po ni Pedro, no, yung po malaking alon, lumingon po siya, lumubog. At tinignan po ni Pedro doon yung sitwasyon, hindi yung Panginoong Yesus na makapangyarihan na kaya magpalakad ng tao sa ibabaw ng tubig. Pero ang kagandaan kay Peter, nung kung siya'y lumubog, ang sabi ng Panginoon, ang sabi po ni Pedro sa Panginoong Yesus, Panginoon, sagipin mo ako, nalulunod ako. Bakit? Kilala niya ang Diyos. Kilala niya si Jesus. At ito po ang kailangan natin. Sa mga panahon ng pagsubok, nandiyan ang Diyos. Makikita po natin ang ating mga kamay, kaya niya pong abutin at kaya niya po tayong tulungan at bigyan ng gaan sa mga pasaning dinadala po natin ngayon. Amen. O parapan nga po natin ang Panginoon. Ang Diyos po natin ay Diyos ng karanasan. Naniniwala po ako nung si Job ay subukin ng Panginoon. Hindi para tingnan kung gaano kalaki ang faith ni Job. Kilala na ng Panginoon si Job. Actually, nung pong nagkaroon ng enkwentro, ito pong ating Panginoong Jesus at ang kaaway, ang Diablo, napasin mo ba ang lingkod kong si Job? Ang sabi niya, nagpapalit-palit sa daigdig. Ang sabi po ng Panginoon ng Diablo, kaya mo lang yan binibless. Di ba, sabi po doon, tapat yan, wala mo siyang sabi niya, matibay yung kanyang pananalig. Tingin lang ako sa akin. Hindi ako magmamating, Si Job, alam ng Diyos yung faith, gaano malaki yung faith ni Job. At yung katapatan ni Job, actually, pinagmalaki pa siya ng Panginoon kaya sa kaaway. Tinest po ng Diyos si Job, hindi para sukatin ng faith. Tinest ng Diyos si Job para patunayan ang kanyang kapangyarihan. Kapag ang Diyos natin ay Diyos lang na nasa isip natin, hindi natin mararanasan ang katapatan ng ating faith, ang ating katatagan ng ating faith.
talaga ang Diyos sa buhay natin. Amen. Nakuha niyo po ba? Pinatutunayan niya sa lahat ng bagay ng mga testing in life, mga kapatid. Pinatutunayan ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa atin. Naniniwala ko ba kayo dito sa tanong na ito? Sukat ng Diyos ang laki o liit ng faith natin. Alam niya yan eh. Alam niya po ba? Kaya nga sabi ng Biblia, hindi siya magbibigay ng pagsubok na hindi natin kaya. Binibigay ng Diyos ang pagsubok para patunayan sa ating lahat ang kanyang kapangyarihan. Amen? Amen po ba lang? So, hanggang oras po ba ako dito? Pagpakumanin niyo po, napakahaba ng biyahe ko, no? Eh, susulit ko lang po ito. Pwede po ba, mga kapatid, pwede ba haba-haba ko lang? Konti lang naman. Opo, wala naman po bang hindi po ba lumulubog yung pulpito rito? Pag nakabang pastor, pipindutin lang. Kanina natakot ako, no? May nadidetect na pala, no? Yung signal na pwedeng timitingin-tingin ako kanina, baka meron mong lulubog yung pulpito pag makasermo ng pastor. Wala naman. Nawala ko yung kaba ko. So, mga kapatid, no, kadalasan, kapag pinadala po tayo ng Diyos ng test, ang una nating response ay why, Lord? O kaya naman, why me? Agad-agad gusto po natin yung paliwanag. Tama po ba? Agad-agad gusto natin paliwanag. But sa Diyos, of course, alam po natin, may mga reasons si Lord for sending us test at maaaring ma-purify ang ating faith. Pwede yung ating pong character ay ma-perfect doon sa pamagitan ng mga trials or even to protect us from sin. Pero nabibigo tayong makita kung paano ito i-apply sa buhay natin. Doon po tayo nabibigo sa test kung paano i-apply sa buhay po natin. So, natin po agad ni Abraham sinabi ng Diyos, pero agad-agad po siyang sumunod. Alam din po niya na hindi maaaring biguin ng Diyos ang kanyang mga promises. Alam din ni Abraham na hindi kaya biguin ng Diyos yung mga pangako ng Diyos sa kanya. Naniniwala din po si Abraham na kahit mangyari na mamatay ang kanyang anak, tatanda po natin yung si Abraham, nung po si Isaac ay yando, ang Panginoon po, no, ang nagkaloob din ng pangangailangan ni Abraham. Ang totoo pong pananampalataya ay laging tinetest. Tama po ba? Hello? Ang totoong pananampalataya ay palaging tinetest or trials around us. So mga kapatid, yung po mga pagsubok sa atin, lagi pong tinetest yan. Ay yung faith po natin, laging tinetest. Laging may pagsubok, mga kapatid. Kaya lang, kagaya nga na sinabi ko, depende po ito sa pagharap natin sa pagsubok. Tatanungin ko po kayo, kapag may pagsubok po ba tayo, bagsak o pasa? Yung iba na nasatisfy ko sa pasang-awa. Okay, pangatlo po. Tinitinisan po natin. Ano po yung pangatlo? Depend on God's provision. So manangan po tayo, magtiwala po tayo sa ipagkakalo ng Panginoon. God will provide Himself a lamb for a burnt offering. Nung pong yahandog na si Isaac, alam niyo na po yung kwento na to, hindi ko na po binasa. No, di ba nung sasaksakin na po ni Abraham, kanyang anak, ano po nangyari? Sabi niya, huwag pong saktan ang bata. Nakita niya po yung kambing po ba yun? Ano po ba yun? Alabaw? Ano po ba yung nakita daw nakaano yung sumay po doon sa kahoy? Usa? Tupa? Iba kambing, no? Basta po, meron gano'n, no? Yung pong lamb, meron po doon. Di po ba sabi po doon, the Lord will provide? Sabi po ni Abraham, ang Diyos ang magkakalob ng tanungin na ni Isaac, nasaan yung iyahandog natin? Ano ang sagot po ni Abraham? The Lord will provide. Kaya po yung lugar po niyan ay tinawag ng Jehovah Jireh. Ang Diyos po ang nagkakalob. Tingin lang mo kayo sa
Sino po ba ang Diyos natin? Sino po ang nagkakalog ng pangailangan natin? Sino po ang nagbigay ng pagsubok? Ang teacher natin, si Lord. Paano po ba ng Diyos ang tugon sa pagsubok na pinagdadaanan natin? Sino po ang may tugon at may tamang kasagutan sa mga pagsubok natin? So, anong gagawin natin? Magtiwala lang po tayo. Ang Diyos ang nagkakaloob. Siya po ang nagkakaloob at siya rin ang may tangan ng matugon sa ating pong mga problema. Dalawang statement lang po, mga kapatid. Ang makikita po natin dito, pero hindi ko makita, wala kasi. Dalawang statement po, parang natapos na, tinatapos na ako dito. Okay, sabi po dito mga kapatid, dalawang statement lang. Okay, ito po. The Lord will provide. Okay? The Lord will see to it. The Lord will see to it. The Lord will provide. So, yun ang panaman natin. Yung mga promises po ng Panginoon sa buhay po natin. Pangapat, so makikita po natin dito mga kapatid, where does the Lord provides our needs? Saan ba ipinagkakaloob ng Diyos sa ating mga pangailangan? Ito po in the place of His assignment. Sa lugar po mismo ng kanyang nais. Okay? So, si Abraham ay nasa tamang lugar para maipagkaloob ng Diyos ang kanyang pangailangan. Wala tayong karapatan sa provision ng God kung wala tayo sa kalooban o will niya. Pangalawa, kailan mo ba? Ito po ito po yung provision ng Panginoon. When does God meet our needs? Kailan naman pinagkakaloob ng Diyos sa pangailangan natin? Kailan? Sa tamang panahon. Na kailangan natin ito at hindi bago pa ito mangyari. God is a perfect timing. Meron siya laging perfect timing sa ating lahat. Amen? Huwag lang po tayo. Ang mga Kristiyano, ang daling no? Ang daling pong, ang daling mainit. Pero kung dito mga Kristiyano, mainipin. So kaya huwag tayo, hindi binibigay agad ng tugon sa ating mga suliranin. Tinetest tayo na sa proseso tayo ng testing, right? So sabi mo sa katabi mo, huwag ka lang inip. Sabi mo, huwag ka mainip. Tama? Pangatlo po, how does God provide for us? Paano naman mag-provide ang Diyos sa atin? Sa paraang natural. To whom does God give His provision? Kanino naman pinagkakaloob ng Diyos ang kanyang provision? Doon po sa nagtitiwala sa Kanya at sumusunod sa lahat ng kanyang mga instruction at utos. Amen? Why does God provide our needs o our every need? Bakit pinagkakaloob ng Diyos ang ating mga needs? For the glory of His name. For the glory of His name. So mga kapatid, ito po yung kailangan natin. Mag-focus lang po tayo sa mga promises ng Panginoon. Ito po yung dapat nating gawin. Huwag po tayong manghina, huwag po tayong manupaypay sa mga panahon ng pagsubok sa buhay mo na. And then last na po ito. Sabi mo sa katabi mo, last na daw. Basahin po natin ito. Look forward to what God has for you. Laging meron po nakalaan ng Diyos for us. And afterward, to the test of life, dahil hindi nawawalan ng kabuluhan ng Diyos ang ating suffering, hindi po nawawalan ng kabuluhan yung mga sufferings po natin, mga kapatid. Alam ng Diyos, yung mga pagdurusa natin, yung bawat patak ng luha mo, yung nararanasan mo, yung sakit ng kalooban mo, yung nararamdaman mo, alam ng Diyos po yan. Alam ng Diyos po ang lahat ng mga sufferings natin. So ito ang maganda kay Abraham. Abraham received maraming blessing po. After po na maranasan ang kapagtagumpay ni Abraham ang testing, ang daming blessings. Right? Ang daming blessings. Sino dito gusto mong maraming
Taas ang kamay. Ayaw nyo? O sige, bahala kayo. Ito lang gusto kong makita natin mga kapatid. Kami pong mag-asawa, ang dami pong trials. Nagpapaaral po kami ng anak namin. Tinistino po ako ng Panginoon sa Maribeles, Bataan. Kasalukuyan mo nag-aaral yung pong panganay naming anak. Mahal, high school pa lang noon, dinala po ako sa Maribeles, Bataan. Ang daming trials. Alam niyo naman po sa atin sa Ulida, no? Love gift lang ang tinatanggap namin. Minsan, love na lang, wala nang gift. Wala po kaming trabaho. Ako po ay magsasaka po kami. Yung po aking anak. Sabi ko, Lord, i-play mo yung promise mo. Nung nakasakay po ako sa baby bus, pababa na ako Maribeles, Bataan, pupunta na po ako destino ko. Sabi ko kay Lord, ikaw naman nagpadala sa akin dito, Lord. Ikaw ang bahala sa problema ko. Sabi ko sa Panginoon, Lord, yung problema mo ha. Alam niyo po mga kapatid, ang daming trials sa buhay namin. Pero alam niyo po, nung po mapagtagumpay namin yung mga trials, pinagtapos po ng Panginoon ang aming anak ng nurse. Pinadala po siya, hindi pa po siya nakakapag-training. No? Siya po ay pinadala ng Panginoon sa abroad. Pero umuwi na po nung nakaraang linggo kasama namin, hindi pa po umuwi yung anak ko, yung pangalawang anak ko naman, ang pinadala na niya sa abroad. Hello? Ako niyo po ba? Gusto lang nating patunayan na ang mga anak ng Diyos, hindi kailanman pinabayaan ng Panginoon. Ang gusto lang ng Diyos ay malaman tayo sa mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Ang Biblia po ay punong-puno ng pangako. Ang Biblia po ay punong-puno ng mga pag-asa sa buhay po natin. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kung may pagsubok tayo, kung may karamdaman tayo, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Because God is good all the time. He knows everything. Alam niya yan eh. Ang Diyos natin ay makapangyarihan at kanyang gawin ng lahat ng bagay sa buhay natin para sa kanyang kapurihan. Nire-reveal ng Diyos sa pamagitan ng mga difficulties ang kanyang kapangyarihan para luma tayong magtiwala at madangal sa kanyang kapangyarihan. Hello? Ako marami po kwento sa inyo, kaya inaalala ko kayo, baka kayong magutom. Kaya kung ipagkakataon, invite niyo po uli ako, willing po ako pumunta uli dito sa inyo. Nagpa-invite, ano ba? Okay, so last po ito, no? Bibilisan ko na lang. Okay? Ito po yung looking forward to what God has for you. Tingnan po natin kung ano yung nilaan ng Diyos para po sa atin. To begin with, He received a new approval from God. Makita po natin in Genesis chapter 2 verse 12. Alam niyo po, inangkin lahat ng mahirap na experience na ito, na yung po makarasin ni Abraham. Okay? Dahil para sa kanya, yun po ang kahulugan ng pinagagawa ni God sa kanya. Sinunod po niya ang utos sa Diyos para ma-please ang puso ng Panginoon. Sulit po yung trials na pinagdaanan o pagdadaanan po natin. Kung sa bandang huli ay sasabihin ng Ama, well done. Well done. Pagharap po kaya natin sa Panginoon, kaya sabihin ng Panginoon, well done o done. Nawalan. Hello. Okay? Pangalawa po, God gave Abraham a new assurances. Una, new approval. Pangalawa, new assurances. Mga bagong katiyakan. Binigyan niya si Abraham ng panibagong assurance, ng mga panibagong pangako. Pangatlo, Abraham also learned a new name for God. Okay, so makita po natin, as we have seen, Jehovah Jireh means the Lord will be seen, or the Lord will see to it. At Diyos po ang nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Okay? So mga kapatid, patuloy lang po tayo manangan, patuloy lang po natin panghawakan ang mga pangako ng Panginoon. And finally, Abraham came away from these trials with a deeper love for the Lord. Yan. Meron po siyang malalim na pagmamahal sa Panginoon. So tinawag ni Abraham ang Diyos sa Jehovah Jireh
o ang Panginoon nagkakalaw. At napagtagumpayan po ni Abraham ang pinakamabigat na pagsubok sa kanyang faith. Lalo niya nang napatunayan ang kapangyarihan at magagawa ng Diyos sa buhay. Ang tanong ngayon sa atin, have you experienced it? Naranasan po ba natin ngayon yan? Naranasan po ba natin ang mga pagsubok, ang mga pagsubok na ganito kahirap? Ang masubok na ganito kahirap, di man katulad ng kay Abraham, pero napakahirap ipaliwanag at unawain, pero ang test na yon ay napagtagumpayan at handa ka na muli sa panibagong test na ibibigay sa ng Panginoon. At napakasarap isipin na kapag napagtagumpayan natin ang mga pagsubok na ito, sasabihin sa atin ng Lord, well done. Pwede po ba tayong tumayin lahat? Lina po, pwede po ba tayo? Kasi ano siguro? Sino ba dito ngayon? Lahat tayo may problema, right? Pero gusto ko po, that time, ito po pa naman. Kausapin nyo lang na Lord. Okay? And rely to His will. This is a promise of God for us. He promised He will never leave you nor forsake you. Pahawak lang tayo sa kamay ng Panginoon. Alam niya po yung gagawin niya. Siya nga po yung naglagay ng ating mga bubok sa ulo. Pinag niya to eh. Kilala niya tayo. Kung doon sa areas ng life natin, yung mga weaknesses pa tayo sa buhay natin. May dinadala-dala tayong pasan sa buhay natin. Alam niya yan. Diba? Ganda ng lagyan. Diba sabi doon eh. Kahit gaano daw kabigat ang ating mga suliranin. Kahit kasi nakitaw ng bundok ang ating mga suliranin. Kaya niyang dalhin. Amen? Kaya niyang dalhin. Pwede po ba ngayon? Mag-promise tayo, Lord, i-claim ko po yung mga promises for me. At pag-iintaan ko yung pagsubok na pinagdadaanan ko ngayon para lalo pa ako magtiwala sa iyo. Para lalo ko pang maranasan ang kapangyarihan mo. Sige po, kausapin lang natin ang Panginoon ngayon. Kahit mga bata, pray tayo. Oh, church. Bawat patak ng luha ko, mga pagturusa mo. Nakikita ng Diyos yun. Isa lang po'y masasabi ko sa inyo, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Tatanda ko tuloy yung footprints on the sand. Sabi po doon, sabi po nung lalaki, Lord, bakit po ko iniwan? Kung una kasama mo ako, naglalakad, 4 yung bakas ng paa. Pero bakit 2 na lang? Sabi ng lalaki. Pero sabi ng Panginoon Yesus, sumagot siya, anak, yung bakas na nakikita mo, hindi yan, akin yan. At habang naglalakad ka, karong-karong kita, karga-karga kita. Hindi kita pababayaan. Ikaw pa, naman sa akin ang babayaran ko. Kayo pa, ako pa. Mga kapatid ng Biblia ay hindi natala. Para lang basahin. Ang Biblia na ating binabasa at pinag-aaralan, maging ang napapakinggan, ay hindi lamang natala para sa uluhin, kundi para gawin at i-apply sa buhay natin at ang hiling ng mga promises ng Lord sa buhay natin. Church, ang sarap mabuhay. Ang sarap maglingkod sa Panginoon. Ang sarap magkulay-kulayan ang mga pangako ng Diyos sa buhay po natin. Tayo bibitaw. Don't give up. Continue to serve God. Tayo po'y manalangin. Ama, mahal na mahal mo po kami. Mahal na mahal po ang iglesyang ito. Mayroon pong mga kapatid kami na maaaring bigat na
Salamat kasi may promise ka. Hindi mo kami papabayaan. Hindi mo kami iiwan. Panginoon, salamat sapagkat mayroon kang sulat sa aklat ni Propeta Isaias. Dumaan man kami sa apo, hindi kami maaano. Hindi mo kami iiwanan. Hindi mo kami papabayaan kailanman. Hindi kami madadaig ng mga mabibigat na mga pagsubok, Panginoon. Panginoon, bigyan mo ng patuloy na katatagan ng iyong mga anak. Patuloy mong hawakan ang iglesyang ito sa kanilang mga pagsubok na pinagdadaan. Patuloy mong pagpalain ng bawat pamilya, bawat sambahayan, bawat mga anak mo, Panginoon, na tapat na naglilingkod sa iyo. Hinihiling namin, Panginoon, ang kapangyarihan mo maranasan ng iyong mga anak. Humihingi kami ng habag. Minsan pa sa pangalan ng Panginoong Yesus, saan man sila naroon, paghalingin mo po sila right now in the name of Jesus, Lord. By your power, Lord God, heal them, Lord. Salamat, Panginoon. Sapagkat hindi lamang ikaw ay Diyos na nasa isip namin, kundi ikaw ay Diyos ng karanasan na aming nasa puso. Patutunayan mo ito sa buhay. Salamat, Lord. I-bless mo ang iglesyang ito. Patuloy pong gamitin. Pagpalain ng mga leaders, mga elders, even Pastor Jun Rapana, Lord God.